Sa bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Bait ng buhay, akong tinatamaan. Hey, God's morning mga kapatid. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Lunes. At ngayon po sa buwan ito ng July 13, taong 2026. Ngayon po ay muli tayo nagpapatuloy sa ating daily devotion dito sa ating God's morning. At ngayon po tayo ay tutungo sa ating paksa mula dito sa Psalm chapter 34 verse 14. At ngayon po ito ay ating pamagatang How to Walk the Path of True Peace. Paano nga ba tayo lalakad sa tunay na kapayapaan? At ngayon po ay sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para sa pagbabasa ng talata at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga awit 34 verse 14. Mabutit gawi masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah Lord, maraming salamat Panginoon sa muli naming pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, tulungan niyo po kaming tulungan niyo po kami, Panginoon, na umiwas sa masama at gawin ang kabutihan na naaayon sa iyo, Panginoon. Buksan mo po ang puso ng bawat isa sa amin na magpatawad, Panginoon, at ganun din ang salita ng aming pag-aaralan ngayon. Nawa, Panginoon, ito ay tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon. Pangunahan mo po ang desisyon ng bawat isa at pagbuklodin mo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, yun po ating Panginoon Diyos. At yun po sa ating pagtalakay sa ating talatang ito. Sabi nga po, how to walk the path of true peace. How to walk the true path. The path to walk of true peace. At dito po, madalas po nating naririnig ang salitang ito. Ang peace o kapayapaan. At sabi nga ay, pero ano ba talaga ang tunay na kapayapaan? Akala po ng marami, ay ito po ay ang kawalan ng problema. Sabi, walang away, walang utang, walang sakit, tahimik ang paligid, Yan ang kalimitang naiisip natin kapag nababanggit natin ang peace, peace of mind. Pero base po sa salita ng ating Panginoon Diyos, hindi po ganon ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan na galing sa Diyos ay hindi lang po, sabi nga, ay pagiging tahimik. Ito po ay tamang relasyon sa ating Panginoon Diyos, sa kapwa at sa ating sarili. Kahit may bagyo pa sa buhay natin. Sabi nga, kung tunay mo siyang kaibigan, kilala ka niya, nandun yung kapayapaan mo. Mananatiling payapa ka. At sa talatang ito, ituturo po sa atin ni Haring David na hindi lang po natin, sabi nga, ay hintayin ang kapayapaan. Sabi nga, ito ay pinipili po natin. Ito po ay ginagawa natin at hinahabol natin. Bakit nga po ba? Ito pong ating talata ngayon ay sinulat po ni Haring David noong panahon na siya ay tumakas mula kay Haring Saul na gustong pumatay sa kanya dahil sa inggit. At pumunta pa siya hanggang sa lupain ng mga kaaway at nagpanggap pa po siya dito na baliw para makaligtas. Kahit puno ng takot, panganib
alam po ni Haring David, no ho, na ang susi, no ho, sa kapayapaan ay hindi ang pag-alis ng problema, kundi ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po ang talatang ito po ay may tatlong mahalagang hakbang na magkakasama. Hindi po natin pwedeng piliin lang ang isa. Kailangan po natin ng lahat ng ito. At kailangan po natin gawin. No? At dito ho, sabi nga po doon sa Amplified Version, no? Sabi, turn away from evil. No? At ito po yung unang hakbang, ang pagtanggi sa mali. No? Turn away from evil. No? Sa original na wikang Hebreo, ang salitang ginamit po dito ay sur. No? Na ang ibig sabihin nito ay umiikot. Sabi nga, umiikot ka ng tuluyan o lumalayo ka ng tuluyan. No? O unti-unti mong inilalayo yung sarili mo. Sabi nga, huwag ka nang tumingin pabalik. No? Huwag ka nang maglaro sa gilid ng kasalanan. Parang ganun po yan. No? Yung unti-unti mong inaalis yung iyong paningin doon sa kasalanan. Hindi po ito simpleng pag-iwas lang o pag-atras ng kaunti. Ibig sabihin po nito ay binabago mo na ang iyong direksyon at tinatalikuran mo na ng buo ang anumang nakapipinsala sa iyong buhay. No? Kaya nga po, sabi nga sa atin ng talata mula sa Romans chapter 6 verse 13. Ano po sabi doon? Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasamaan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Amen. Malinaw po sabi doon. Sabi, huwag ninyong ibigay ang inyong mga sangkap sa kasalanan bilang kasangkapan na masama. Kung yung katawan mo nagkakasala, mata mo, isipan mo, nagkakasala sa mga bagay niyan, huwag mong hayaan na magamit. No? Kaya minsan, kailangan mong ilayo yung sarili mo sa mga taong yan. O sa mga bagay na yan, even kahit yung sarili mo. Hindi tayo tinawag para maglaro sa tukso. Tayo ay tinawag para tuluyang lumayo dito. Dahil ang katawan at buhay natin ay pag-aari ng Diyos. Hindi po tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan, no? Yung puso natin, kung may itinatago tayong kasalanan. Ang kasalanan ay nagdadala ng takot, hiya, pagkabalisa, at paghiwalay sa ating Panginoon Diyos. Bilang tayo po ay mga tumanggap na sa Panginoon o mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, o sabihin natin tayo tinatawag na mananampalataya, alam natin po na ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay nagligtas sa atin. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede na tayong magpatuloy sa dating gawi. Ang pagbabalik loob ay nagsisimula sa pagpili na hindi na bumalik sa nakaraan. Sabi nga sa atin ng 1 Peter chapter 3 verse 11, Ang kasama ay iwasan na at ang gawi ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Amen. Sabi nga po, kaya't lumayo kayo sa kasamaan at gumawa ng mabuti. Maghanap kayo ng kapayapaan at sundin ninyo ito. Sabi nga, ang kapayapaan natin ay napakahalaga. Di ba, isipin mo na lang kung ikaw ay walang kapayapaan. Di ba, parang hindi mo magawa ang pinagagawa ng Diyos. Kung ikaw ay nasa kasalanan, di ba, ang hirap sumunod sa Panginoon. Kung ikaw ay nasa kasinungalingan, mahihirapan ka na tumayo sa katotohanan. Kaya nga, doon sa sumunod na bahagi, and do good. At yan po yung ikalawang hakbang na ating pinag-aaralan ngayon. Paggawa ng tama.
Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, hindi po sapat na huwag ka lang gumawa ng masama. Dahil ang tunay na pagsunod ay may kasamang positibong aksyon. Ang pag-iwas sa masama ay hindi kumpleto kung hindi ito papalitan ng paggawa ng mabuti. Sabi nga po sa atin sa Galatians chapter 6 verse 9, Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Amen. Ano ho? Sabi, at huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng tamang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Sa buhay nating ito, lagi nating piliin ang paggawa ng mabuti. Sabi rin sa atin ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Yeah. Lumayo. Ano mang uri ng kasamaan, layuan natin. Gumawa tayo ng mabuti. Ang paggawa po ng mabuti ay hindi pamisan-misan lang. Ito po ay pamumuhay na nagpapatunay na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Ang paggawa ng mabuti ay hindi lang pagtulong sa kapwa. Ito po ay pamumuhay ayon sa katotohanan, pagpapatawad, pagmamahal kahit mahirap mahalin, at paggawa ng kalooban ng Diyos. Kapag pinupuno natin ang ating buhay ng mabuti, wala na pong puwang ang kasamaan. At kapag ginagawa natin ng tama, malinis ang ating konsensya. Wala tayong, tawag nga ba doon? Yung kabag-kabagan. No? Yung kabag-kabagan. Walang pag-aalala. Yung walang pag-aalala. No? Wala kang, hindi ka nababasila, nababalisa. No? Ano kaya sasabihin nito? Ano kayang opinion nito? Di ba? Ano? Hindi ka parang Hindi ka praning. Kasi bakit po napapraning? Minsan ang tao napapraning, akala niya nagbabago yung tao. Pero ang hindi niya alam, siya nagbabago. Dahil minsan nakala ng isang tao, dahil sa mga bagay na, alam mo, minsan kasi pag ang isang bagay na kinahihiyan mo, yung kahihiyan, pag yan ay ang nauna sa'yo, hindi ka makakapunta doon sa proper disposition. Kaya nga communication, mahalaga yan. Ang tao, kaya yan lumalayo, may dahilan. At kalimitan dyan, hindi para isipin mo na galit sa'yo o dahil sa kahihiyan na ibinigay mo sa taong yon. Kaya sila minsan lumalayo kasi ayaw kanya ulit mapahiya pa. Kaya minsan nakakatawa yung tao Minsan gagawa mo siya ng kwento para lang supply o yung Tagalog doon. Para lang maiayon mo yung kalooban mo o mapanatag mo yung kalooban mo, which is lie, kasi that is the wiles of the enemy. Yung gagawa ka ng isang kwento sa isang tao para lang doon po tayo nabibigyan ng kabagabagan o nawawalan yung ating kapayapaan, yung tunay na kapayapaan. Dahil kung malinis ang konsensya mo, handa mo siyang harapin. At yung tamang, sabi nga, the proper confrontation. You can confront him. May tapang ka na i-confront siya. Hindi ka iiwas. Dahil ang tandaan mo, isang tao, kaya lumalayo sa iyo, ay dahil merong kasalanan o merong mga bagay na ayaw ka rin mapahiya. At kung ikaw ay tunay na Kristiyano, mauunawaan mo yun. Kasi there's something na meron kang maling ginawa. At sa buhay natin, upang makita natin ang tunay na kapayapaan sa buhay natin, dapat maging confrontational ka. At iyan ang pundasyon ng kapayapaan. Dahil ang paggawa ng tama ay hindi naghihintay ng tamang posisyon o tamang oras. Kundi ginagawa mo ito
kahit ikaw pa ay nasa hirap o nasa, sabi nga ay mga journey na sabihin natin ay parang hindi mo um, alam ano yung patutunguhan. Minsan parang ang gulo-gulo, parang gano'n. Magulo pa yung sitwasyon mo. Kaya nga, dito sa ikatlong bahagi, andito po yun. Dito sa ating talatang ito. Sa ikatlong bahagi, sabi, seek peace and pursue it. Hinahabol mo ito. Hanapin mo ang kapayapaan at sundin mo ito ng sabi nga ay, buong husay. Yung parang alam mo ba, na kahit alam mo magagalit sa akin ito, pero kailangan ko sabihin sa kanya. Naintindihan? May mga bagay kasi sa buhay natin na pinipili nating manahimik kahit alam nating ito ay magbubunga. Ay saka na lang, pagka bumukol na lang, saka na lang iuukol. Ano ho? Minsan kasi, alam niyo, ang binitawan nating salita sa isang tao ay nagiging basihan yan. At kapag nasirat ang ating salita, yan po ay magsisilbing mantsa kung bakit lumalayo ang tao sa buhay mo. Ang salitang pursue o sundin ng buong husay ay parang paghabol sa laban o paghahanap ng mahalagang kayamanan. Hindi ito dumarating ng kusa sa pinto mo. Kailangan mong magpursige. Kaya nga, don't waste your time to people. Don't value your time. Huwag mong gamitin ang oras mo sa mga taong hindi naman binibigyan ng halaga ang oras mo. Kaya nga, bago mo tingnan ang isang sarili, bakit lumalayo sa'yo, baka naman hindi mo pinahalagahan yung oras niya. Sabi nga sa atin ng Romans 12, verse 18. Hanggat maaari makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Amen. Ano? Magkaroon tayo ng kapayapaan. Kasi minsan yung inaakala mo na lumalayo sa'yo, kaya lumayo sa'yo kasi hinahanap niya yung kapayapaan niya. Sabi nga kasi, pag kinumpron ka niya, ang lalabas ngayon sa sarili mo, lalayo ka. Diba? Parang, bigay natin na isang example. Meron kang kaibigan, umutang sa'yo, nagmakaawa kung ano nung pakaawa ang sinasabi. Ngayon naman, pinagbigyan mo. Sabi niya, ibabalik sa'yo bago mga 1 linggo. Lumipas na 1 linggo, dahil wala siya ibabayad, anong ginawa niya? Nagtatago hanggang sa ginagamit niya na yung defensive mechanism. No? Ano yung defensive mechanism? Hindi ka ba makapaghintay hanggang sa nag-aaway-aaway na kayo? Sometimes, parang ganun po yan. Ano ho? Kasi nga po, ang isang tao na merong itinatago sa kanyang puso na hindi niya di ba kung yung nangutang na yun, pasensya ka na talaga. Dahil wala talaga ako ibabayad. Minsan kasi, mahalaga na mahalaga sa isang tao na alam din yung talagang sitwasyon mo. Kasi kung hindi mo ipaalam ang tunay mong sitwasyon, magkakaroon kayo ng conflict. Naintindihan? Doon nawawala po ang kapayapaan. Kaya nga sabi rin sa atin ng Hebrews chapter 12 verse 14. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo nakikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Amen. Kaya nga po sa buhay natin, sikapin natin. Minsan akala lang natin nagbago ang isang tao. Pero isipin mo muna, baka ikaw ang nagbago. Dahil ang kapayapaan ay hindi laging dumarating ng madali. Minsan, kailangan nating magsakripisyo, magpakumbaba, at mag-ayos ng relasyon para makuha ito. Bakit po kailangang habulin? Dahil maraming bagay sa mundo ang sumisira ng kapayapaan. Inggit, galit, pagmamataas, maling salita, di ba? At paghiganti.
Kailangan nating piliin ang kapayapaan araw-araw, lalo na kapag mahirap. Dahil ang kapayapaang ito po ay kapayapaan na galing sa Diyos. Sabi nga po niyan, Shalom. Na ang kahulugan ay kagalingan, walang takot sa harap ng ating Panginoon Diyos, at ang pinagmulan nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa atin, di ba, ng Philippians chapter 4 verse 7, At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. yun. No? Yan po ang kapayapaan ng Diyos. Ang siya nag-iingat sa ating mga puso at isip. Di ba? Kapag ikaw ay may kapayapaan, payapa ang isipan mo at puso mo eh. Di ba? Pero kapag wala, naku, takot na takot ka sa sasabihin ng mga tao sa paligid mo. Sabi nga sa atin sa John 14 verse 27, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Amen. Ang ating Panginoon sa Kristo, mismo sinabi niya, kapayapaan ang ibibigay ko sa iyo na hindi kaya ng mundong ito. Kapag ang mundo o nasa mundo ka, takot kang humarap. Sa katotohanan. Gumagawa ka ng sarili mong multo. Sabihin, gumagawa ka ng sarili mong kwento. Kaya po, mali pong isipin natin na kapag payapa ang paligid, payapa na rin ang puso mo. Hindi po totoo yan. Mali po yan. Dahil ang tunay na kapayapaan ay nananatili kahit magulo ang paligid. Gaya ng puso ni Haring David. Habang tumataka siya, nakabase ito sa pagsunod sa Diyos, hindi sa sitwasyon. Minsan di ba nasasabi mo, bahala na si Batman. Kahit magalit, basta pagpipilitan ko ito. Pero yung pala ay hindi ang tama sa salita ng Panginoon Diyos. Makikita mo, may nasisirang relasyon. Pero kung magiging tapat ka lang, sigurado, maiintindihan ka niya. Bakit? Kasi una, sinunod mo yung Diyos. Isa, iniisip mo, hindi naman ako nananakit ng iba, okay na ako. Okay. Tingnan din natin, hindi rin po tama yun. Bakit? Kailangan din po natin gumawa ng mabuti at aktibong maghanap ng paraan para magkaayos at magkaunawaan. Anumang bagay na akala mong mabuti pero alam mo ikasisira ng relasyon, ay huwag kang iiyak pagdating ng panahon na nasira na pala yung inyong relasyon doon sa taong yan. Lumayo na sa'yo. Bakit? Kasi mahirap ibalik ang relasyon lalo na hindi tama ang isip at puso mo. Ano pa? Yung minsan naisip natin, nagagawa lang ako ng tama kapag nasa posisyon na ako o kapag maganda na ang buhay ko. Hindi rin po. Dahil ang paggawa ng tama at paghahanap ng kapayapaan ay dapat nagsisimula. Kailan? Ngayon. Ano man ang kalagayan mo. Bilang mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus mismo, ang sabi nga ay tinatawag na prinsipe ng kapayapaan. Di ba sabi niya doon? Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibinibigay sa kanya ang pamamahala at siya ang tatawaging kahangahangang tagapayo,
Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Yan, ibinigay para kanino? Sa atin. Pero siya ba ang naghahari sa atin? Is the Lord over you? O you? Ikaw ba ang Lord ng sarili mo o si Jesus Christ? Dahil siya po nagbigay nito sa atin, ang kanyang krus. Ibig sabihin, nakipagkasundo tayo sa Diyos Ama dahil sa Kanya. Kaya po ang pananatili at pagpapalaganap ng kapayapaan ay tungkulin natin araw-araw. Tayo po ay tinawag ng mga anak ng kapayapaan, di ba? Sabi doon sa Luke chapter 10 verse 6, sabi natin Panginoon sa Kristo. Kung may maibigan ng kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong kapayapaan. Amen. No? Kaya po, yun po yung sinasabi ng Panginoon. Kung yung kapayapaan ibinigay mo sa Kanya, hindi nila tinanggap, walang problema yun. Ikaw may kapayapaan. Ibig sabihin, doon sa mga taong ayaw ng kapayapaan, sa kanila, kaguluhan yon. Nagkakaroon sila ng kabag-abagan. Pero ikaw payapa. Saka mo na lang malalaman na meron palang mga ganong issue kapag nakikita mo ng talagang sabi nga ay nagkakaroon ng separation, nagkakaroon ng division. Pero ang masakit nun, minsan, gagawa ka ng kwento niyan. Sabihin, ikaw ang lumalayo. Yan po ang katotohanan dyan. Pero may kapayapaan ka. Kasi makikita mo, ang taong ganyan, ay siya yung gagawa ng kwento. At sasabihin sa'yo, ikaw lumayo, ikaw nagbago. Hindi po totoo yun. Dahil kasi ang taong yun, may kapayapaan. Pero ikaw, wala. Bagabag ka. Kapag tayo ay namumuhay ng malinis at tama, tayo po ay nagiging daluyan ng kapayapaan para sa iba. Pero sa mga ayaw ng kapayapaan, bagabag ang umaabol sa kanila. Sabi nga ng isang quote, peace is not the absence of trouble. It is the presence of God. Ulitin ko po, peace is not the absence of trouble. It is the presence of God. Nasa iba yung presensya ng Diyos. Ngayong araw na ito, para sa ating devotion, panghawakan po natin ito. Subukan po natin gawin ito. Lumayo tayo ng tuluyan sa anumang gawi o salita na sumisira ng iyong relasyon sa Diyos at sa iyong kapwa. Huwag nang maglaro sa gilid ng kasalanan. Huwag kang gumawa ng kwento sa sino mang tao na akala mo lumalayo sa iyo. Na ikaw naman ang siyang dahilan. Ikalawa, gumawa ng mabuti kahit hindi pa maganda ang sitwasyon mo. Kahit hindi pa naiintindihan ng iba. At ikatlo, habulin ng kapayapaan kung may hindi pagkakaunawaan. Magpakumbaba, lumapit para magkaayos. Mga mahal ko kapatid sa Panginoon, dyan po tayo magtatapos at para dito sa ating paksa ngayon, sa Psalm 34 verse 14, na pinamagatan nating How to Walk the Path of True Peace. Sabi nga, turn away from evil and do good, seek peace and pursue it. Nawa tayo po ay napagpala ng Panginoon sa ating paksang ito. At nawa, ang kapayapaan ng Diyos ay laging sumaatin lahat. At ngayon po, sa ating pong
isang part, no? For the last part natin, tayo po itutungo sa Venice Reflection. God's morning, mga kapatid. Dito po, napag-aralan natin kung papaano tayo magkaroon ng kapayapaan. Madalas po akala natin ay sapat na ang hindi paggawa ng masama para magbuting Kristiyano. Ngunit sinasabi po ng salita ng Diyos na hindi lang pag-iwas ang kailangan din nating aktibong gumawa ng mabuti. Tandaan po natin, ang tunay na kapayapaan ay hindi lang kawalan ng away o alitan. Ito ay payapang puso, maayos na ugnayan sa pamilya, sa trabaho, sa kapwa, at pakikipag-isa sa ating tahanan. Madaling magalit o magtanim ng sama ng loob, pero ang pumili ng pagpapatawad at mahinahon ay nangangailangan po natin ng tulong ng ating Panginoon. Ito po ay hindi natin kayang gawin sa sarili lang natin, yung pagpapatawad at pagiging mahinahon. Sapagkat tayo ay marupok yung kapag po tayo ay ginawa ng masama. Ang tendency, ang gusto natin, ibalik din ay masama. Pero ang sinasabi po dito ay gumawa tayo ng mabuti sa mga taong nagkakasala sa atin. At yun po ay hindi natin magagawa ng sa sarili lang natin. Ito po ay magagawa natin dahil sa tulong ng ating Panginoon. Dahil sa tulong nitong ating mga pinag-aaralan. Dahil kung wala po itong ating mga pinag-aaralan, hindi po natin maiintindihan kung ano ang gustong sabihin ng ating Panginoon tungkol dito sa paghahanap natin ng kapayapaan. Ang akala lang po natin, ang kapayapaan ay yung walang away, pero ang totoo pong kapayapaan na sinasabi dito ay meron kang panatag ang loob mo na nasa presensya ka ng Panginoon. At kaya po sa araw na ito, iwasan natin ang anumang nakakasira sa atin. Makibahagi po tayo sa kabutihan at huwag tayong mapagod na hanapin at panatiliin ang kapayapaan. Ito po ang daan tungo sa tunay na ligaya at pag-iingat ng Panginoon. Kaya po patuloy nating hanapin, saliksikin ang ating Panginoon sapagkat doon lang po natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan dito sa lupang ito, dito sa mundong ito. So yun lamang po, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay. Sa ating pong pagtalakay na ito, tayo na may tutungo sa ating mga kapatid online. Yan. Sa pinangunahan tayo ng ating kumare, kumpare, kaibigan, business partner, lahat-lahat na. No? Yan, ang magkasawang Brother Arthur and Carmelyn Tanyo. Yan, kasama po natin ngayon umaga ito. No? Mula po dyan sa Barangay Concepcion, yan, San Pablo City. Yan, kasama po natin, Carmelite, no? Yan, isang mapagpalang umaga. Yan, kasama po natin, no? Ang, si paring Arthur at kumaring Carmelyn, no? At pagbati rin natin sa mga baby natin yan, sila Pau and Deline, isang mapagpalang umaga, no? At pagbati rin natin dyan sa ating inaanak kay Tyron at kay Janessa na lagi rin nakasubaybay dito sa ating God's Morning. Yan. At sinundan po yan ating kapatid mula sa Bulacan, Chaong. Yan. Kasama po natin si Nay Marta Artillaga. Siyempre, pagbati na rin natin dyan kay Kuya Chris, kay Nay Gori, Nay Lina, Yasel, sino pa ba? Inigo, yan, isang mapagpalang umaga po. Yan. At sa lahat dyan sa Bulacan, no? At sa inyong buong pamilya. Yan, siyempre, tama rin natin ang ating kapatid mula sa Villa Escudero. Yan, sina Winnie Patuan, isang mapagpalang umaga po. Yan sa inyo, sa inyong buong pamilya. Ganon din kila Ate Lisel, no? Dalangin. See you later sa ating Bible study. Yan. At sino pa? Yan, from
from Makati City, kasama natin si Sister Babes Rianzares, no? At pagbati natin sa iyong buong pamilya diyan sa Makati City, no? At Bulacan, no? Yan. At sino pa? Yan, from Santo Angel. Yan, muli kasama natin ating kapatid si Sister Manilyn Mendoza. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Yan. At from Dolores, Quezon, kasama po natin si Tatay Victor Dalangin at Naitisi. Isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya. At syempre, yan, kasama rin natin muli ang ating kapatid from Bacolod City. Yan, kasama po natin ang Kuya George Pios. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan. At sino pa? Okay, Naibini. Yan, Brother Arthur. Yan. At from Lumban, Laguna, kasama po natin ating kapatid. Yan, si Vilma Mandigma. At pagbati natin dyan sa iyong mga anak, kay Shanaya at kay AJ. Yan. At from Santa Rosa, Laguna, yan, kasama natin aking kapatid, Caroline Mercado. At pagbati ko sa aking anak na si Casey. Ganon din kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ, at kay Sian, at kay CJ Laki. CJ Laki. Yan. At sino pa? Yan. Kasama rin po natin ngayong araw na ito from asan ba ngayon si Johan. Usamis na lang. Yan. Usamis City. Yan. Kasama natin si Brother Johan C. Yan. At siya mapagpalang umaga sa iyo. At siyempre, regards kay Doktora Julia, Sir Dodong, kay Jansen at kay Kerwin, no? At sa iyong buong pamilya. Yan. Isang mapagpalang umaga. No? At siyempre, kasama rin natin ang aking nanay. Yan. At kasama rin po natin ang pamilya Andal Artillaga. Yan, kasama po natin si Pastora Pe. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Pastora Pe, at sa inyong buong pamilya. Diyan sa South Meadows. Yan, isang mapagpalang umaga po. At sa ating lahat. Yan. At yan po tayo nagtatapos. Ano? At nawa tayo po inapagpala ng Panginoon Diyos. Ano? At sa ating pong pagtatapos ay sabi nga, ay tayo po ay manalangin. Let's all pray. Ay po manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa tatlong bagay na ito na ipinaalala mo sa amin na magkaroon kami, the fact, O Lord, ng piso sa aming buhay. Salamat po Panginoon sa pagkakaloob ng kapayapaan ito na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin ngayon. Tuwid mo po ang aming landas at patnubayan kami upang kami ay makasumpong ng kapayapaan ito. Bigyan mo po kami ng lakas, pagpapala, at gabay upang gawin namin ang tama. At patuloy po namin dinadalangin ng bawat isa na bigyan mo po ng lakas, O Lord, upang gawin ang iyong kalooban. At sa lahat ng ito, Lord, sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba. At dinadalangin din po namin, Panginoon, ang may karamdaman, O Lord. Dinadalangin po namin si Nanay Marilyn, na ngayon po ay nasa ICU. Patuloy po namin dinadalangin ang kanyang kalusugan sa iyo, Panginoon, at pinagkakatiwala ito. At naniniwala po kami na ikaw ang aming Jehovah Rapha. Ganun din po sa patuloy na recovery ni Kuya Chris, O Lord, na lahat ng may karamdaman, aking asawa, at lahat po ng may dumaranas ng karamdaman, especially ang aking ina, O Lord. At patuloy na dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo pong patnubayan ang bawat isa sa bawat mga kasama namin na narito ngayon, O Lord, at mga makikinig pa lang. Dalangin po namin, Panginoon, ang kapayapaan na itinuturo mo. Magsilbi itong lakas, patnubay at gabay upang harapin namin ng tama ang aming pong buhay. At patuloy na sumalamin, O Lord, ng ayon sa iyong kalooban na sumusunod bilang iyong mga lingkod. Again, O Lord, we thank you and we praise you. In this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is dying. Christ is dying.
Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, And together we we are for Christ. Again, God's morning, everyone.